buong Pilipinas at natutuwa kami dahil sa bawat pag-ikot na yon, kasama namin kayo. At ngayong araw, para maiba lang, pahuhulaan namin kung saan tayo pupunta. Ito. Unang clue, nako, siya po ay kilala rin sa mga masasarap na longganisa at lambanog. Sige, nahihirapan kaya ito pang isang clue. Aba, ang kanyang pangalan, isinunod po sa dating presidente ng Pilipinas. Yeah! Galing mo. I love you na. Yes, tama ka. Quezon Province ang ating susunod na pupuntahan. Eto na. Hindi natin palalampasin ang pagbisita sa mga big time na mga taga Quezon sa Big Times list at ang mga natutunan ng mga gustong maging big time sa MBA. At syempre, ang pambatong tatak negosyo ng probinsya. Kaya't simulan na po nating kilalanin ang probinsya ng Quezon sa pamamagitan ng kanilang Provincial Administrator, Mr. Romulo Edanio Jr. at si Miss Marcelina Alcantara, ang kanilang DTI Provincial Director. Eto na po ang mga patok na negosyo doon dito sa Figure It Out. Ang lalawigan ng Quezon ay nasa Calabarzon area. Nasa boundary kami ng Aurora Province sa north. Sa south naman, nasa boundary kami ng Camarines. At karatig lalawigan namin ang Laguna at Batangas. Humigit kumulang 860,000 hectares ang kabuuang kalupaan ng aming lalawigan ng Quezon. At malaking bahagi nito ay nakalaan pa rin sa agrikultura. Karamihan ng mamamayan ay magsasaka at mangingisda. Karamihan ng aming mga bayan-bayan dito ay coastal. So marami ho kaming mga ibinibida na mga magagandang beaches dito sa lalawigan ng Quezon. Dito kami sa bayan ng Sariaya at sa bahagi ng Bondok Peninsula area, meron din kaming mga magagandang mga beach na siguro ay mahusay na mapuntahan ng ating mga kababayan. Yung Pahiyas Festival dito sa bayan ng Lukban, Mayuhan dito sa bayan ng Tayabas, at yung Baluarte Aranya dito naman sa bayan ng Gumaka. Inaanyayahan po namin kayo na tuklasin ang pinakamagagandang beach at pinakamagagandang mga tanawin sa aming lalawigan ng Quezon. Hindi po kayo magsisisi dahil likas na mapagmahal at mababait ang mga taga-lalawigan ng Quezon. Isa sa mga famous nating otop ng Quezon ay yung Langgunisang Lukban. Ang alam natin, ang Lukban kasi famous for the May festivals. But aside from that, meron din silang famous na produkto, yung Lukbang Langgunisa. Marami din natin coconut products. Isa dito ay yung famous din sa Quezon, yung lambanog ng Quezon. And then we have the cocoa products like yung ating mga suka at saka mga coco jam. So, marami pa rin tayo katulad din ng Dolores. Ang produkto naman nila doon ay salabat or ginger brew. So, in terms of income to the local government, syempre, from ito kasing mga maliliit natin dati, non-formal tawag natin dyan eh. So ngayong nakakakuha na sila ng magandang market, unti-unti nagiging na kumbaga na i-convert natin sila into formal enterprises. Doon kumbaga nakakatulong ating mga enterprises sa kaba naman ng mga LGUs. Yung step by step, from level 1, tawag natin nga, minsan level 0, tapos paano siya lalaki hanggang level 5 na finally ay siya ay maka-export. Kasi yun naman ang ultimate goal din na natin, di ba? So, kami po sa lalawigan ng Quezon, kami ho'y nag-iimbita sa inyo na pasyalan ang aming probinsya. Kasi right now, talaga pong nag-tie up kami ng provincial government, especially with the tourism department nila, na DTI Tourism, na meron tayong festivals, at yung ating mga festivals, andun ang ating mga auto products. So, ibig sabihin po, pag pumunta kayo dito, may product kayo. Pag uwi ninyo, na nag-enjoy pa kayo sa lugar namin. Tutok lang dahil sa aming pagbabalik ang Big Times List dito lang sa Go Negosyo, kaya mo tagumpay sa kahirapan. We'll be back!
Big Times List na mga suki! Ito na po, kikilalanin na po natin ang mga nagtagumpay sa negosyo dahil sa kanilang sipag, tiyaga, determinasyon at syempre pa, creativity. Ang Quezon po kasi mga suki, 870,660 hektaryang lupain lang naman. Sila po ang pang-anim sa pinakamalaking probinsya sa buong Pilipinas. Dahil mayaman sila sa land resources at creative pa ang mga taga-Quezon, big time na! Eto na sila. Miss Maureen Pasiolo of Pasiolo Agri Ventures. We produce coconut-based products, all coconut-based products, natural and organic. We introduce these products to several supermarkets locally and internationally. I started this product because I myself is a graduate of BS Chemistry, Bachelor's of Science in Chemistry. So that's why I developed different coconut products. Miss Merly Corneta ng Pinagdamlayan Rural Improvement Club Multipurpose Cooperative. Ang service ng aming kooperatiba ay food processing, rentals and catering, consumer store, loans and savings. Ang gumagawa ng aming mga produkto ay ang aming mga member ng kooperatiba. Nakatulong po ang aming kooperatiba kasi nagkaroon po sila ng hanap buhay. Mr. Adams Flavier ng Tita's Banana Chips. Sinimulan to ng nanay ko na si Mrs. Tita Flavier na isang simpleng negosyo lang na kanyang pinangarap para sa mga kabarangay namin sa Gumaca, Quezon. Natutunan niya yung pagluluto ng saging sa isang kaibigan niya from Cavite. Naging interest niya to dahil maraming saging rin sa kapaligiran namin sa Gumaca nung time na yon na nag-umpisa yung banana chips na naisip niya. So, marami nagkagusto dahil manipis siya, masarap, mas madaling nguyain at yung tamis niya ay tamang-tama. Mr. Alvin Valde of Diablo Coffee Clutch. Ang target kasi ng grandfather ko is makipagbigay ng hanap buhay sa mga kababayan namin sa Lucban, Quezon, at ito nga ay lumago na hanggang sa mga araw na ito. Ang aming objective is makatulong sa aming mga kababayan sa Lucban, Quezon. Natatakot nga kaming pumunta nga dito dahil hindi kami sanay na lumabas sa aming bayan. So nag-try lang kami sa Lucena City 1983 and doon na nagsimula, nagdagdag na kami ng ibang branches. Martha's Handicrafts. Nag-umpisa kami sa ganitong negosyo dahil napansin namin dito sa amin sa Quezon, maraming raw materials, maraming pwedeng gawing baga. So malikot lang yung isipan mo, makaka-creates ka ng kung ano-ano na. So hindi mahirap mag-umpisa dahil yung mga panahon yun talagang kailangan natin ng ganung uri ng hanap buhay. Dahil malakas sa export noon, kaya doon kami pumasok muna. So pagka may mga invitations sila ng mga trade fair, tinitimbre lang nila ako, sali naman. Dahil kailangan na exposure, dahil kung nandito ka lang, paano yung produkto, kawawa. And last but not the least, Miss Pasita J. Raneses ng Bani. Ang mga produkto namin ay puro handicraft at saka handmade at purely ang raw materials ay indigenous materials. Kasi dito sa Quezon, available ang raw materials. Siyempre, sa pumumuhay ko, may access ako ngayon sa pera, di ba? Lalo na sa mga baryo. Mr. Joselito Malyari ng Malyari Distillery. Yung hanap buhay na ito ay masasabi natin na from my great-great-grandparents. Ito'y kasama sa culture and tradition ng lugar ng Tayabas. So, since 1900 pa ito, ay sila nagdala ng technology ng distillation dito sa Quezon. Ang Malyari Distillery po, sa tulong po ng Department of Trade Industry,
ay nagsimula pong mag-produce ng high quality product na lambanog. Ang negosyong ito ang nakapagpaaral sa amin. Bali, 10 kami magkakapatid. All are professional. Mr. Gilberto Daza of GB Daza Original Longganisang Lukban. Nakita ko po na marami pong nasasarapan sa Longganisang Lukban at na hinahanapan na po nito. Pag kami po nagpiprito, ay hinahanapan na po ba ng mga tao ang amoy nito kung saan nanggagaling. Ayun po nga, hanggang sa pong maisipan ko na nung ako tumigil ng pag-abroad, naisipan ko, dito na lang ako mag-focus sa paglalongganisa. Ang pagkakaiba po ng longganisa Lokban, ito po ay walang halong chemicals. Wala pong extender, purong natural po ang mga gamit niyan. At yan po ay walang purong karne po ng baboy ang ginagawa namin. Miss Susan Cabales ng Sarianas Enterprises. Nag-start lang po kami last year, July 2010, sa tulong po ng DTI. Siguro sa hilig ko po naman na magpamassage. Kanya nung ako po dumating dito, nakita ko po na may school ang TESDA, na meron po silang graduates na reflexology. So, I decided to put a business like the spa. Napili ko po yung ganitong negosyo, lalo sa spa, dahil siguro gusto ko na rin makatulong kasi ito po mismong lugar na ito ay sarili kong bayan at nakakita ko na may lugar ako na pwedeng pagtayo ng spa. Ngayon din nakakita rin ako ng mga taong pwede ko matulungan na pwede ko rin mabigyan ng trabaho. Tutok na! Dahil magandang business advice na is up next dito lang sa Go Negosyo, Kaya Mo! Tagumpay sa kahirapan! Welcome back mga suki! Ito na po ang ating magandang business advice. Hatid pa rin po sa inyo ng Go Negosyo. At ngayong araw, pupunta tayo sa isang negosyo seminar sa Lucena City. Kasama pa rin ang ating mga angelpreneurs na sina Sir Paulo Tibig at Miss Maylene Padilla. At aalamin din po natin mga natutunan ng ating mga kababayan doon sa Lucena dito sa ating magandang business. Bye! Look within and assess yourself. Ano ba ang gusto kong gawin? Ano ba ang kalakasan ko? Ano ba ang hilig ko? Ano ba yung pwede kong gawin? Yung hindi magbobore, yung hindi ako mabobore, yung magagawa ko siya na magiging happy ako. Like the mirror, we have to assess and look within ourselves if we will be able to identify. Sabi nga ni ma'am, sabi niya resources. If you'll be able to identify what particular traits, characteristics that you have to ensure that you'll be going to business and it will be true to you. Ang kaibigan ko po, si Richie Cuna, is a formerly bankero. Ano po ba ibig sabihin ng bankero? He works for a bank. Hilig niya po ang ice cream, gelato. So anong ginawa niya? While at work, he was able to check and see na ang kanyang hilig isa'y maging negosyo. So yun po yung tinignan niya. While doing that, he was able to spot na eventually, mas gusto niya palang maging entrepreneur. So immediately he resigned at dire-diretso po nag-entrepreneur siya. Ngayon po, he's all over the country. Building and maintaining a favorable image in the minds of customers is vital. And first impression counts. Lahat po tayo negosyante. And if you come to a meeting na nakapagsinelas or, gusto yung ating damit, kasi sa tingin nyo, bibilan kayo ng customer nyo? Sa tingin nyo? Hindi. First impression counts. And it all starts with your handshake and your business card. Because these are first contact with your clients. Patuloy nyo lang pong abangan ang mga negosyo at events ng Go Negosyo. Para sa mga karagdagang information,
impormasyon, punta lang po kayo sa aming website. Yan po yung www.gonegosyo.net or ang aming Facebook account na Gonegosyo Official. Diyan naman po kayo, tatak negosyo na sa aming pagpapalito. Usong-uso ngayon ang iba't ibang negosyo, kaliwat kanan ng business opportunities na maaari mong pasukan. Ngunit paano mo malalaman kung tama ang negosyo para sa iyo? Ayon sa pag-aaral, 90% ng mga bagong negosyo ang nagsasara sa unang 5 taon. Hindi katakataka kung bakit marami ang sumusubok ng franchising. Sa pamamagitan ng isang franchise ay nagagawa ng isang taong magtayo ng isang negosyo na pinag-aralan at may subok ng business system. Kaya naman nabuo ang ideya ng isang people's franchise na mas kilala bilang direct selling or network marketing. Isang makabagong uri ng ready-made business kung saan kahit sino ay maaaring magmay-ari ng negosyo. Ang Acuna Philippines ay ilan lamang sa mga kumpanyang nag-o-offer ng People's Franchise. In Acuna, we offer an affordable ready-made business with quality products and proven business building system. We encourage people to start their own business to make a difference in their lives and the lives of other people. Ang Acuna ay isang global provider ng health products sa buong mundo. Kilala ang Acuna sa pagbibigay ng subok ng negosyo sa iba't ibang tao sa North America at Europa. Tinatangkilik ang mga produkto ng Acuna, katulad ng Alveo, dahil sa scientifically proven effective ito ng iba't ibang testing laboratories sa buong mundo. As business partners, we are committed to you and your success. We will partner with you in building your business and we will work with you side by side. Bilang patunay ng patuloy ng paglaki ng Acuna Business, binuksan ang kauna-unahang office sa Asia dito sa Pilipinas. At ngayon, maaari ka nang magmay-ari ng isang negosyong subok na sa buong mundo. Isa sa mga respetadong network marketer na naging interesado sa hatid na negosyo ng Acuna ay si Freddy Motos. Nakita ni Freddy kung paanong sa pamamagitan ng Acuna ay mas higit pa niyang mapalago ang kanyang negosyo. Nakita ko rito sa company na ito, ang matagal ko nang hinahanap sa isang ideal network marketing company. Meron silang produkto na hindi lang subok, but ito ay clinically tested and scientifically proven. Ang isang malaking bagay dito sa pag-build ng isang network marketing business ay training and support from the company. At ngayon, nag-open sila rito sa Philippines, isang malaking pagkakataon to para sa ating mga kababayan para naman guminhawa ang kanilang pamumuhay. Katulad ng Acuna, naniniwala si Freddy sa advocacy ng pagbibigay ng abot-kayang negosyo sa maraming tao sa buong mundo. At katulad ni Freddy, maaari mo nang subukan ang People's Franchise na hatid ng Acuna. Maging isa sa mga founding distributors ng Acuna dito sa Pilipinas. Experience an affordable ready-made business that grows. That's the Acuna difference. Nagbabalik po ang Gonegosyo at sa ating tatak negosyo, makikilala po natin si Mr. Rosauro Abuyan de los Santos, ang may-ari po ng Kamayan sa Palaisdaan. Alamin kung paano ang isang tilapia vendor ay naging isang restaurant owner dito sa ating tatak. That was 1992. Matinda-tinda lang tayo ng isda. And then, maraming customers na napupunta rito, bibili ng isda. And then, isang sinabi nila na pakiluto mo na lang ito, pakisain mo to. So, nagsimula ito restaurant. And because kami ay nasa bukid, siyempre, kamay-kamay. At naroon din kami mismo sa Palaisdaan, kaya ipinangalan ko, Kamayan sa Palaisdaan. Narito ngayon sa Quezon. Ito ang napili yung negosyo dahil marami tayong natutulungan. Lalo tigit ang mga kapitbahay natin, lalo tigit sa ibang lugar, nagkakaroon tayo ng employment. At ako natutuwa, siyempre dito sa lugar namin, nagkaroon na isang restaurant na pakipakinabang, hindi lang sa akin, at para din sa aking pamilya at sa aking mga kasambahay at empleyado. Ang siniserve namin dito, kagaya ng natitikman ng lahat, we
call it plapla or tilapia, inihaw, mga sinugno. At saka meron din kami mga galing sa dagat, mga laman dagat, yung hipon at saka pusit. And meron din tayo mga vegetable at meron din tayo mga prutas. At ang presyo nito very reasonable, napakababa at affordable sa mga customers na dumarating. Ang unang binabalik-balikan ng mga customers dito, unang-una yung lugar, yung klema, yung pagkain, yung ating floating bamboo raft. Ang naging mga challenges ko unang-una, yung nagsisimula pa ako, yung masasamang panahon. Binabagyo kami habang kami may ginagawa. Hindi ko alam kung paano ito matatapos. And financially, medyo kakapusin ka kapag ikaw ay medyo binagyo. At doon naman ako nangangailangan ng tulong sa aking mga tauhan. At yun naman ang naging suporta nila sa akin. Una-una, nagkakaroon kami ng general repair. Maraming mga sirang kubo. Una-una, kung kailangan itayo namin dyan. And then, syempre, lumalabas yung ating mga isda dahil bumaha. Kailangan manghuli na naman ako ng panibagong isda para ma-serve namin sa mga customers. Yun ang naging namin problema. Pero ang solusyon ay gano'n lang kasimple. At nagkakaroon din kami ng madali ang clearing kasi pagdating ng customers, kailangan malinis ang lugar. Well, sa plano, marami nagsasuggest ng mga customers. Magkaroon kami ng hotel and resorts na ngayon ay meron na kami. Although kulang pa yung mga amenities, but pinipilit namin makumpleto sa tulong ng mga customers. At gusto rin namin magkaroon ng branches sa ibang lugar. Kaya lang, dahan-dahan. Siguro pag graduate na anak ko, baka matutulungan niya ako. Unang-una, salamat sa Diyos. At natutulungan niya kami. Ang pangalawa, nagpapasalamat ako, natutulungan ng business ko ang aking pamilya. Pagpapaaral, shelters, everything, sa aking asawa, sa aking pamilya. Malaki na itulong nito. Lalo tigit sa mga empleyado ko na ngayon ay siya din tumutulong sa akin, nagtutulong-tulungan kami lahat. At ako'y natutuwa at very successful ang aming business. Po doon sa mga tao nagbabalak magkaroon ng negosyo, hindi po maging mahirap ito kung tayo nananalangin sa Panginoon. Kung siya po ay gagabayan tayo, malaking kapalaran ng ating matatamo. So inaanyayahan ko ang lahat na kung kayo magninegosyo, magplano tayo ng malaki, pero magsimula tayo sa maliit. At kung tayo kakalabog, hindi masakit sa ating katawan. At kung kinakailangan, lagi tayong nananalangin sa Panginoon. Bigyan tayo ng talino, bigyan tayo ng lakas kung paano patatakbuhin ang negosyo. Hindi tayo ang nagpapatakbo nito, kundi ang Panginoon. Financially, siya rin na nagbibigay. Sa ating kalusugan, siya din. At sana kayo, kagaya ko, ay magkaroon ng hanap buhay na ganito. At lahat ng mga tao ay maging asenso na kagaya ng marami sa atin dito sa Pilipinas. Thank you ulit mga suki sa pagsama ninyo sa amin ng 30 minutong kwentuhang negosyo. Sana po ay natuto kayo at naaliw ngayong araw. Muli ako po si Lavan Ñuver at ito pa rin po ang inyong #1 and trusted negosyo partner on TV, ang Go Negosyo, kaya mo, tagumpay sa kahirapan! What?